Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo mga kapatid. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Glory, glory, glory. Hallelujah. Atin muna ang purihin ng ating Panginoon mga kapatid. Ibigay ko muna natin ang alay, pinaka, the best na alay. Walang ibang pinaka, the best na alay sa mga anak ng Diyos, kundi ang ating matatapat na pagpupuri. Hallelujah! Sa pamamagitan nga niya, magsipaghandog tayo ng mga pagpupuri sa mga bagay. Ang ating pong mga lapid na may pagpapasalamat at pagluluwalhati sa pangalan ng Panginoon. Hallelujah! Maraming salamat po, Diyos, na binigyan niyo po kami ng pagkakataon upang makapaglingkod po sa inyo sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa buong sanglinggo na hindi niyo po kami pinababayaan. Iningatan niyo po ang aming buhay at hanggang sa mga oras na ito, binigyan niyo po kami ng kalakasan upang kami, Panginoon, ay mag-alay sa inyo ng mga pagpupuri sa pamamagitan, Panginoon, ng aming mga sangkap, sa aming pagpupuri, Panginoon. Hallelujah, sa bunga ng aming mga labi na nagpapahayag na ikaw ay dakila, ikaw ay mabuti, ikaw ay mabait, ikaw ay maunawain ang lahat, Panginoon, ng kabutihan, Lord, bilang ganti, bilang pagtanaw sa lahat ng iyong kabutihan. Nais namin, Panginoon, na ipahayag ang aming pasasalamat sa umagang ito. Lord God, sa dalangin ko po, maging ang aming mga kapatiran na hindi po namin kapiling sa araw na ito, saan man sila naroroon, Panginoon, abutin niyo po sila ng mapagpalang kamay. Ikaw po ang Diyos na nasa lahat ng dako. Ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy niyo po silang ingatan, Panginoon. At harinawa sa susunod na pagkakataon, sila po ay aming mga piling at sama-sama po kami, Panginoon, na ikaw ay aming paglingkuran at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na iyo pong pinagkalugso sa amin at maging sa huling bahagi ng aming pananambahan sa makatuwid pagayang pakikinig ng iyong mga salita, na ito po, Panginoon, ang pagkain ng aming mga kaluluwa, Panginoon. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and the intents of the heart. Kaya, Panginoon, salamat po dahil ang iyong mga salita ay aming pong mapagbulay-bulayan. In the name of Jesus, we commit all these things. And everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin sa kayo mga kapatid. Hallelujah. Ang banal na salita ng Diyos ay ating pong masusumpungan sa John chapter 16, verses 20 and 21. Ganito po ang sinasabi ng mga salita ng Diyos. For verily, I say unto you, that ye shall weep and lament, and the world shall rejoice. And ye shall be sorrowful, but your sorrow, everybody say sorrow, will turn into joy. Hallelujah. Verse 21, a woman, when she is in travail, hath sorrow, because her hour is come. But as soon as she is delivered a child, she remembereth no more the anguish for joy that a man is born into the world. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. So bigyan natin ng maiksing pamagat. Your sorrow will turn into joy. Ang iyong kalugbayan ay magiging kagalakan. Hallelujah! Everybody say amen! Amen! Meron pong isang halimbawa, mga kapatid, na ibinigay po sa atin ng banal na kasulatan. Ang babae, sabi roon,
kapag nanganganak, ay nalulungkot, nagwo-worry. Di ba? Naranasan ng mga nanay yan. Ha? Bakit siya talagang kumbaga sa nababalisa, nangangamba, nag-aalala? Sabi na, may kasabihan na kapag ka ang isang babae kapag ka nanganganak, parang ang kanyang isang paa ay nasa hospital, ang pangalawa ay nasa ministeryo. Mabuti ngayon kasi kapag ka mapera at saka mga kapatid, walang aray na. Walang aray na kasi ang aray lang kapag inject ng injection. Yung, di ba? Katulad kay Rachel. Dahil ayaw niya nang mag-labor mga kapatid. Sige! Ituto mo na! Dahil kapag ka nanganganak isang babae, hindi naman, parelax. Sige, labas ka lang dyan. Wala namang problema mayroon mga babae mga kapatid na kampante lang at walang pag-alala, walang paglilibot. Siguro, ako nakasaksi din ako siyempre. Yung panganay, si Deborah, nung nasa Pangasinan kami. Naku mga kapatid, nakita ko talaga kung ano ang hirap ng isang babae kapag nanganganak. Talaga naman ang ugat pati dito. Ang grabe. Sige pa. Lakasan mo pa. Sige. Huwag mong ilabas yung ano mo sa para makapwersa ka. Para mo. Ay, hindi pero. Talagang grabe ang exert ng effort, no? Yung lakas, bigay todo. Pero kung isiis ka, Kaya, iyan po mga kapatid, binigyan tayo ng halimbawa tungkol sa panganganak ng isang babae. Now, ang sabi ng Biblia, ang babae kapag nanganganak ay nangalulumbay sapagkat dumarating ang kanyang oras. Ngunit, eto na, pagkapanganak, ito ang maganda. Ngunit pagkapanganak, ay nalilimutan niya na o hindi niya na naalaala ang hirap dahil sa isang sanggol o isang tao na dumating sa sanglibutan. Hallelujah. Amen. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Nung nakaraan mga kapatid, ang buhay ng tao, ang atin pong kalagayan sa buhay, sabi ni Kuya Kim, wither lang. Wither lang. May kanya-kanyang kapanahunan. Amen? Asahan po natin mga kapatid na ang ating Panginoon na mahabagin, ang ating Panginoon na mapagmalasakit, na hindi niya matitiis ang ating kalagayan. Hindi niya nais mga kapatid na tayo po ay mananatili sa kahirapan. Palakpakan natin. Dahil binigyan niya po tayo ng halimbawa. Doon sa binanggit ng Panginoon kapag ang babae ay nagle-labor, talaga namang nalulumbay talaga yan. Nangangamba baka makitil pa ang kanyang buhay. Pero nung maisilang yan ang sanggol mga kapatid, ang lahat ng kanyang pagdurosa, ang manang hirap na kanyang dinanas, hindi niya na naalaala. Dahil narinig niya na yung sigaw ng sanggol. Wow! Hallelujah! Amen! Amen! Praise God. Ang sabi ng Biblia, na ang inyong kalumbayan ay magiging kagalakan. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord.
Kaya mga kapatid, kailangan huwag tayong tumigil sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dapat magpatuloy tayo hanggang wakas. Dahil hindi lamang ang pangako ng Panginoon, mga kapatid, sa daigdig na ito, na ang buhay ng mga anak ng Diyos ay kanyang sasaganain, kanyang pagiginhawain. Matikman din naman natin, mga kapatid, ang buhay na masagana dahil gusto ng Panginoon sumaya tayo. Ba gusto ng Panginoon ma-enjoy natin ang sanglibutan. Amen? Hindi po nais ng Panginoon, mga kapatid. Hindi po ibig sabihin dahil ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Matikiis kaya ng Panginoon, mga kapatid, na ang kanyang mga anak na nanalangin araw at gabi sumisigaw. Tulong! Hindi kaya tayo sasakluluhan ng Panginoon? Amen? Sasaklulo ang Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, ipinakita ng Panginoon kung gaano ang kanyang malasakit at kung gaano niya tayo kamahal. Everybody say praise the Lord. Paulit-ulit nating naririnig yung sinabi ng Panginoon, kayo bagamat masasama, tandaan po natin yan, mga kapatid. Kayo bagamat masasama, marunong din naman kayong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak. Ano pa kaya, sabi ng Panginoon, ako na lumalang sa inyo. Ako na nagbigay ng buhay sa inyo. Gaano pa kaya ako? Ano po ang layunin ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid? Ang nais po ng Panginoon sa buhay natin ay maging masaya, maging maligaya tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Yan po ang ibig ng Panginoon mangyari sa buhay natin. Pero dinaan tayo muna, mga kapatid, sa paglilabor gaya ng isang babae na manganganak. Amen? Na ang iyong kalumbayan ay magiging kagalakan. Kaya tandaan po natin yan. Sinabi po yan ng ating Panginoon, your sorrow will turn into joy. Hallelujah. Kaya maniwala po tayo, mga kapatid, sa mga panako ng Panginoon. Sinabi ng kanyang mga salita, nagawa niya nga, ihandog, ialay ang kanyang sariling buhay para sa iyo at sa akin. Yung ating bang mga kahilingan, mga kapatid, yung ikakasiya ng ating kaluluwa, yung ikakasiya sa gawain, hindi ba kaya-kayang ibigay ng ating Panginoon? Amen? Amen? Nagawa niya nga ibigay. He that spared not his own son, how shall he not also freely give us all things? Ang galing, mga kapatid. Nagawa niya nga ipagkaloob ang kanyang buhay. Hindi man niya magagawa ni pagkakaloob ang ating mga hinihingi at dinadalangin. Amen? Hallelujah. Sapagkat yun po, mga kapatid, ang plano talaga ng Diyos na mangyari sa atin. Ngayon, thank God, 2025 na, mga kapatid, na proseso na po tayo, nakasurvive na po tayo sa maraming pinagdadaan at mga pagsubok. At mga kapatid, sabi nga, ang nais ng Panginoon sa taong ito, makita na po natin ang kanyang mga pangako na maging real, maging materialize, mga kapatid. Makita po natin yung kanyang ipinangako sa atin na mga pagpapala. Palakpakan natin siya, mga kapatid. Hallelujah. Dahil ito po ang susi, lalong-lalo na sa mga naglilingkod sa ating Panginoon. Paano tayo sasaya? Paano natin ma-enjoy ang buhay? Ang susi po, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos. Hallelujah. So, samantalang gulay-gulay ako, mga kapatid, sa mga salita ng Panginoon. Wow! Salamat, Panginoon. Sabi nga sa Habakkuk chapter 2, verse 3, for the vision is yet an appointed time. But at the end, he shall speak
and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. Bagamat nagluluwat, bagamat nagtatagal, may assurance po ang Panginoon, mga kapatid. Kailangan natin ang tinatawag patience. Everybody say patience. Kailangan na po tayong magtiis. Amen? Kung di ka kamao mo antos, di ka masantos. Kailangan ang pagtitiis. Tested na po, mga kapatid, ang ating pagtitiis. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, and let patience be, sabi nga, perfect, that you may be perfect and entire, wanting nothing. Kapag kaganap na po, mga kapatid, yung ating pagtitiis ay naging ganap na, so sa makatwid, mga kapatid, hindi na po mapipigilan ang biyaya ng Diyos na kanyang ibibigay. Hallelujah! Everybody say praise the Lord! Nag-iis po tayo ng maraming taon, mga kapatid, and thank God. Dahil sa ating pagtitiis, meron pong napakagandang ibubunga. Ano po ang magiging bunga, mga kapatid, ng ating paghihintay? Ano ang sabi po ng Panginoon? Bagamat nagluluwat, hintayin mo sapagkat walang kaduda-duda, walang alinlangan na darating. Makamtan po natin, mga kapatid, ang ating pong hinihingi at dinadalangin sa ating Panginoon. Bakit? Dahil gusto ng Panginoon, mga kapatid, mag-glorify ang kanyang pangalan sa huling araw, makita ang mga anak ng Diyos na itataas ng Panginoon. Dahil ang nais po ng Diyos sa kanyang mga anak, mga kapatid, ayon po sa Deuteronomy, ay sabi niya, ang sabi niya doon, ikaw ay gagawin kong ulo at hindi buntot. He shall be, I will make the head and not the tail. So gagawin kitang ulo at hindi buntot. Di ba maganda yan, mga kapatid? Na iaangat ng Diyos ang kanyang mga anak upang itaas tayo, mga kapatid, at maluwalhati ang pangalan ng Panginoon kapag ang mga anak ng Diyos ay kanyang pinagiginhawa, pinagpapala. Dahil nais ng Panginoon, mga kapatid, na yung mga panahon, yung oras natin ay ating pong maibigay sa ating Panginoon. Wala na po tayong dahilan, nakafocus ang ating mga isipan, mga kapatid, kung paano tayo mabuhay, kung paano matugunan ang ating pangangailangan. Kaya ang napakaraming panahon na igugugol po natin, mga kapatid, sa atin pong tinatawag na hanap buhay. Ang panahon para sa Panginoon ay napakaiksi lamang. Hindi niyo ba na-notice, mga kapatid, na tayo'y nagkakasama-sama, tayo po ay mayroong gawain lamang sa gawain sa Panginoon? Limited masyado. Tuwing linggo lang tayo nakikita, mga kapatid. Unang-una, wala po tayong ganap na kalayaan. Wala pa tayong sariling house of worship. Hello? Pagkatapos, mga kapatid, abala po tayo sa hanap buhay, palibhasay. Yung